Mga kababayan, ito yung matinding balita na nasagap natin sa araw na ito. Pakinggan nyo po ito mga kababayan ko. Express Secretary Ayan. BP Sara naisahan ang administrasyon kahit tinanggal sa national security. Panoorin natin to mga banateros. Oh. Magandang dito muna tayo bago tayo dun sa umaating abong bakbakan. May masamang konotasyon ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo ng Pilipinas bilang miyembro ng National Security Council. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. Ayan. Kasi nga ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. Minamasama ng administrasyon ang kasalukuyan at dating mga matataas na lider ng bansa matapos magkaroon ng balasahan sa mga miyembro ng National Security Council o NSC. Itong huli, tinanggal sa National Security Council sina Vice President Sara Duterte at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa dating Press Secretary ng Marcos Jr. Administration na si Attorney Trixie Cruz Angeles, may masamang konotasyon ang hakbang na ito ng gobyerno. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Gate pa ni Cruz Angeles, mistulang idinidiin ang mga tinanggal sa NSC na para bang may nagawa silang krimen. Pagka ganon, ang accusation mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Yan nga yung yan nga yung inaabangan natin na ano kaya yung idadahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang dahilan. May isasagot niya. Basta tinanggal. Na tungkol dito sa pagtanggal niya sa NSC sa mga dating Pangulo ng bansa. Kila Gloria, kala Erap, kay Grabe itong admin na kasalukuyan. So anong magiging dahilan niya rito? Mamaya mag-teleport na naman siya. Baka yan na naman yung marinig natin eh. Yan yung mahirap dyan eh, no? Question din ng dating opisyal kung may tuturing na bang high crime kung mas sikat ang bise kaysa sa presidente ng bansa na sitwasyon ngayon ni Vice President Duterte. Samantala, nakikita... Isa pa yun. Ayun yung nakikita ko. Na talagang kaya siguro ginawa yan ni Marcos dahil alam naman natin na mas napag-uusapan ang Vice President kaysa sa Presidente. Totoo yan. Paano ba naman di pag-uusapan paano ba naman babaliwalain ng Presidente? Wala naman kasing kwenta. Ikaw nga, kung may kwenta lang yung Presidente natin, hindi sana siya lagi na pag-uusapan. Ni ultimong ibang bansa nga, wala tayong naririnig na believe sila sa Presidente natin. Tama. Totoo yan. Nung panahon ni PRRD, ang daming mga bansa noon na bilib na bilib Umanga. sa natin, sa presidente natin. Ngayon wala. Nga bells. Kasi nga sabi ni PRRD, adik. Naku po. Paktay tayo dyan. Sorry. Ito naman ni Cruz Angeles na naisahan pa rin ni VP Sara ang administrasyon dahil nauna niyang kinwestiyon ng NSC. Sa isang panayam sa Veterans Memorial Medical Center nitong nakaraang taon, hinanapan ng minutes of meeting ng bise ang NSC. I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Sa totoo. Ito pa yung pinakamasakit dito, no? Talagang pinatunayan ng administrasyon na mga sinungaling sila, na wala silang isang salita dahil nung nilabas ni BP Sara itong balitang to, itong about sa NSC, kaagad nila to tinanggi, tapos ginawa din pala nila bandang uli. Diba? Ang pangit, diba? O ganun kawalang kwenta sila.
Pero yun nga, sabi nga ni Atty. Trixie, naisahan pa rin ni VP Sara yung mga anti-Duterte dahil mas nauna siya na magsabi na bakit hindi ako pinapatawag sa anumang meeting dyan sa NSC na yan. Start pa nung June 30. Diba dapat nag-uusap kami? Nagmi-meeting kami dahil ano yun eh. Banta, kung may banta ba sa Pilipinas, may mangyayari bang pagsalakay sa bansa. Tama. Dapat na pag-uusapan yan, dapat update sila dyan. Kaso hindi sila pinapatawag. So anong meron? Yung pala, tatanggalin na pala sila. Grabe. Pinapatanggal na pala ni Marcos Jr. si VP Sara doon sa NSC. Kaya naman pala hindi na sila pinapatawag. O samantalang, eto na! Wala pa rin talaga akong boses. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Saan yan? Eto, dito muna tayo. Dito tayo. Yan. Eto kasi is video ng dalawang announcer sa Iglesia ni Cristo. Yung palaging kasama ni Congressman Marcoleta. Dito kasi kaya ako gusto ipapanood sa inyo. Kasi ito po yung kalinawan. Yung iba kasi minsan fake news yung nalalaman eh. So dito, ito yung totoo. So Ayan. medyo dito yung katotohanan kung ano yung magaganap sa January 13. So panoorin natin. Malapit na yan. Pagka tayo masunurin sa gobyerno, Nelson, susunod tayo. Susunod? Yes. Ano ba yung pinasunod na nila sa atin, Jen? Ano sabi nila? Sumulat po tayo sa Quirino Grandstand na dapat doon talaga gagawin ito pong National Rally for Peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand, Jen? Ang National Parks Development Committee. Yan. It's sakong ahensya na nasa ilalim ng Department of Tourism. Opo. Itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata nagalit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi sa local government. Hindi po ito under ng local government ng Maynila. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee. Yan. Agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag gagamit ka ng luneta, gagamit ka ng grandstand, at ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. Yan. Hindi po sa lungsod ng Maynila, city government ng Maynila. Hindi. Hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liham ay ganito. Please be informed that the Quirino Grandstand is not available on 13 January 2025. So sa madaling salita, hindi sila sa Quirino Grandstand pinayagan dahil parang may nauna daw na gagamit daw doon. Yun yung dahilan. Pero hindi natin alam kung yun ba talaga yung totoo. Pero yun ang dahilan. So tuloy pa natin. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapag-reserve. Yes. At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Yun po ang Dahil na, haba nun reservation, tapos hanggang Marso. Ano yun? Magano doon? Magbebenta din ng mga truck? Ay hindi, baka magsusubasta sila doon. O kaya baka magna-night market hanggang Marso. Grabe. Sabi nila, hindi, ipa-reset nyo na lang. Kailan ho ba? Mga Marso na. Yun ang sabi. Kaya po, wala ka nang choice, di ba? Ang National Rally for Peace ay napunta po ng Liwasang Bonifacio. Yun! Yun ang Yun ha. So, Liwasang Bonifacio. Opo. Kasi ang... So, sa January 13, ang rally ng INC or ng Iglesia ni Cristo ay gaganapin sa Liwasan Bonifacio at hindi na sa Quirino. Pero marami nga nagsasabi na magkakaroon nga daw ng traffic pag sa Liwasan. Ang gusto nga ng iglesia sa Quirino dahil medyo mababawasan yung traffic ko doon. Kaso, syempre, mautak din tong mga ulupong na against sa mga Duterte. Sinadya nila yan para magalit yung taong bayan sa Iglesia ni Cristo. Tama yun. Ano na to, hindi nagkakalayo sa ginawa kay Pastor, ha? Sa kay OJC hindi nagkakalayo. Liwasang Bonifacio
ay isang, kung tawagin ay Freedom Park sa Yes. City of Manila. Ibig sabihin, pwede kang magsagawa ng Open yan, Freedom Park talaga yan. Yes, Kahit huwag ka nang kumuha ng permiso. So kung doon sa Quirino Grandstand, Oo. ay sabi, hindi ko kayo pa pwede dito kasi may grupong May nauna na pong gagamit sa Oo. naturang petsa. Dito tayo sa pwede. Yun. Ang pwede yung Freedom Park Oo. sa Quirino, sa Liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi magka-traffic. Dapat doon kayo sa Quirino. Doon nga ho talaga ang gusto namin. Oo. Gusto na namin talaga. Gusto nga namin doon. Doon kasi mas malawak po doon. At baka hindi po gaanong makasigip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule. Yan maliwanag. Gusto ng INC na doon sila sa Quirino para maibsan yung Traffic. tawag dito yung trapiko. Kaso doon talaga sila inilagay sa Liwasan Bonifacio. So ito yung sinasabi ko kanina na dahil kinampihan ng INC or ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte, lalo na si VP Sara Duterte, at tutuloy sila sa impeachment complaint na hinain ng mga makabayan bulok, ginagawa ng issue ngayon ng iba't ibang mga fake account or mga troll ng administrasyon, di umano. Sabi naman nila, meron daw sila nun. Ito, 7.25 billion utang ng INC versus Lisa. Nako. Siniraan na dahil kampe kay BP Sara. Hindi na nadala sa suhol. Nako. Panoorin natin. Matapos magbigay ng kumpirmasyon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na itutuloy nila ang kanilang malawakang rally upang suportahan ang nais ni BBM na huwag nang ipagpatuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara. Naglabasan na ngayon ang mga balita patungkol sa Iglesia ni Cristo sa mga pagkakautang nito sa iba't ibang bangko sa Asia. Ayon sa isang influencer na nagngangalang Waray Laban, ay sinubukan daw ng grupo ni Liza Satanas na suhulan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang Ito ang sabi ng isang vlogger na si Waray Laban ay sinusubukan palang suhulan ng pera ang INC. Ewan ko lang kung magkano. Oo, pero Hindi malayo yan. grabe, no? Ano yun, tingin niyo sa lahat ng tao, sa lahat ng namubuhay dito sa mundo, mukhang pera? Mukhang pera kagaya nyo? Upal ka pala eh. Sorry, napapamura tuloy. huwag na daw ipagpatuloy ang kanilang malawakang rally kontra impeachment ni Vice President Sara. Ibinahagi ni Waray Laban sa kanyang social media account ang video di umano ng paninira sa Iglesia ni Cristo. Ang video nga na ito ay patungkol sa mga nagiging problema ng Iglesia ni Cristo sa mga pagkakautang ng kanilang pamunuan. Tila nga daw mauulit ang ginawa ng grupo ni Liza Satanas at ni Bangag sa Kingdom of Jesus Christ ay gagawin din sa Iglesia ni Cristo. Naku po. Yan sinasabi ko narinig nyo. Kung ano yung ginawa daw sa Kingdom of the Jesus Christ ni Pastor Apollo Sikibuloy ay gagawin din daw sa Iglesia ni Cristo. Ang At tanong, ngayon, papatawan na ata ng issue na may utang ng Iglesia ni Cristo na nagkakahalaga ng 7.25 billion pesos. na biglang nagkaka-issue yung INC mga kababayan. Ang yaman ng Iglesia. Bakit nagkautang sila ng ganun? Parang posible naman ata. Iglesia ni Cristo magkakautang ng 7 billion? Saan? Tsaka ito kung totoo man yung sinusuhulan ang Iglesia ni Cristo ni Ma'am Shitars, so ibig sabihin kung sinusuhulan mo, walang utang yun. Diba? Kasi kung may utang, hindi mo na kailangan suhulan. Okay, tuloy natin. Sa Iglesia ni Cristo. Ayon nga sa video na ito ay may pagkakautang ng Iglesia ni Cristo sa 6 na Asia United Bank na
na nagkakahalaga daw o umaabot ng 7.25 billion pesos. Sinabi din sa video, gamit ang iba't ibang arian ng pamunuan bilang kolateral ay si kapatid na Eduardo V. Manalo daw di umano ang pumirma sa mga kasunduan. Abay nasilip din ng mga walang hiyang ito ang mga regular na abuloy ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Bakit daw kinakapos pa sa pondo ng Iglesia ni Cristo? Kung pumapasok daw ba ang pera mula sa abuloy papunta sa proyekto? Saka na ito wait lang ito yung nakakainis Kung ano man yung nakakamtan, kung ano man yung pera na pumapasok sa mga relihiyon, Iglesia, Katoliko, Baptist, kung ano-ano pang relihiyon yan, kahit sinong nilalang sa Pilipinas, sa mundo, wala tayong pakialam dun. Tama yun. Relihiyon nila yun diba? Relihiyon nila yun na sila ang nagtutulungan dun. So kung nakakaliko man sila ng pera na may ganyang kalaking halaga at galing yun sa mga member nila, wala tayong pakialam dun. Pera nila yun. Mukhang mapanira talaga itong kasalukuyang admin. High blood ako Wala na nga yung boses yung tao, high blood pa. Mukhang mapanira talaga. Hindi, diba? O talagang mapanira. Halimbawa, ito na lang, Katoliko. Ang Katoliko may pumapasok sa kanilang pondo. Sabihin na natin 1 milyon isang araw. May pakialam tayo doon? May pakialam yung doon? Ang gobyerno? Wala. Wala silang pakialam doon. Samahan ng Katoliko yun Samahan ng mga Katoliko yun. Na sila mismo ang nagpo-provide ng para sa ikakaganda ng simbahan or ng kanilang relihiyon. Ngayon, gagawan nyo naman, iglesia naman ngayon. Di na yata mga tao itong mga namumuno sa atin. Ito ganyan. Kesyo maraming pumapasok na pera. Pakialam nyo. Yari. Bakit? Ano ba kayo? Kapwa Manila kayo, iglesia? Una-una, yung mga member ng iglesia, member ng KOJC, hindi yan pinilit na pumasok dyan. Kumuskusa yung mga tao na pumasok sa mga relihiyon na yan. Tama po yun. Kung magbigay yung mga relihiyon doon, wala nang pakialam ang administrasyon doon. Pera ng simbahan nila yun. Tanga ba kayo? Kung pumasok daw ba ang pera mula sa abuloy na pupunta sa proyekto, wala pa rin tayong pakialam doon. Sila lang ang nun. Sila yung nagtutulungan dyan Bakit? Tama yan. Nangingiba. Ito nangutang ba ang KOJC? Nangutang ba ang Iglesia ni Cristo sa gobyerno? Hindi naman. So, wala silang pananagutan dyan. Walang pakialam ang administrasyon dyan. Ganun yun. Totoo nga, ganito yung ginawa sa KOJC. Yung una, nagpalabas ng video na may nangihingi na sa iba't ibang bansa ng mga membro daw, di umano, ng Kingdom of Jesus Christ. So ngayon, ganito ginagawa nila sa iglesia. Diba? Parang ang lumalabas dito mga kababayan ko, sinasabutahin itong kasalukuyang admin. Lahat ng kumukontra sa kanila, ginagawa ng mali. Ayun, napakinggan nyo naman siguro mga kababayan ko. Ano ang inyong reaksyon dyan? Paki-comment po sa ibaba ng ating video.